morning. Tayo po ay magsisimula na. Ang ating pong call to worship ay manggagaling po sa awit 97. Dakila't makapangyarihan si Yahweh. Si Yahweh ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat, kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa unahan niya'y apoy patuloy na nag-aalab. Sinusuway ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay nakikita ang kanyang kadakilaan. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang pag-ahambing na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Nagagalak itong Sayon, mamaya'y nagsasaya. Nagagalak ang lahat ng mga lungsod nitong Juda, dahilan sa wastong hatol yaong gawad sa parusa. Ikaw, Yahweh, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Ang lahat nga namumuhi sa masamay mahal ng Diyos, at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Iniligtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso mag-ahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at kay Yahweh ay iukol ang papuring walang maliw. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito kami upang ikaw ay aming purihin, sambahin at pasalamatan sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa proteksyon sa araw-araw ng aming buhay, yung paggalaw namin sa mundong ito. Ikaw po ay kasama namin, O Lord. Tunay nga po, napakadakila mo at ang iyong pag-ibig na ipinagkakaloob sa amin ay walang hanggan, Panginoon. O Lord, salamat po sa proteksyon mo sa mga dumarating na pagsubok sa aming buhay. Ito po ay nagiging magaan dahil kasama ka namin sa lahat ng laban, Panginoon. Kaya nga po, O Lord, nawa, Panginoon, huwag mo pong pabayaan ang aming bansang Pilipinas, O Lord, sa mga nangyayari sa aming paligid, O Lord. Kayo po ang gagabay sa aming pamahalaan upang malutas ang nangyayaring kaguluhan dahil po sa flood control project, Panginoon. Kayo pa rin ang hahatol sa mga ito, Panginoon, dahil ikaw po ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kami po ay lubos-lubos na pasasalamat, O Lord, dahil ikaw po ang aming lakas. Kung kami pa ay nalulumbay, kayo po ang nagbibigay ligaya sa amin. At lahat po ng gagawin namin ay para sa iyo lamang, Panginoon. Ang gabay mo ang siya magiging buhay namin sa araw-araw, Lord. Maraming pong salamat, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo'y umawit ng papuri sa Panginoon. Praise God. Maraming salamat sa Panginoon at salamat din dahil tayo'y kanyang iningatan sa buong linggong ito. Sa araw-araw na ating tinatahak ay tunay nga na ang Panginoon ang siyang lagi natin kasama. Kaya para sa akin, isang pribilehiyo din po na muli ay tumayo sa inyong harapan, Panginoon. Para sa Panginoon, tayo'y aawit, tayo'y magpupuri at tayo'y sasamba sa Kanya sa oras na ito. Yan po. Hallelujah, Lord. Atin pong ihanda ang ating mga puso't isipan sa pagbibigay papuri sa Panginoon. Hallelujah, Lord God.
Sabi sa awiting ito ay, ikaw ang aming Diyos na walang katulad. Dahil Lord, tunay nga na ikaw lamang ang pinakamakapangyarihan Diyos. Ikaw lamang ang may likha sa amin, Panginoon. Kaya po, Lord, kami nagpapasalamat sa inyo, kami nagpupuri sa inyo. Sa inyo namin binibigay ang lahat, O Lord. Salamat po sa mga buhay namin. Salamat po sa mga pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa pag-ibig mo na walang makakapantay na siyang nararanasan namin sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Kaya nga po, O Lord, ikaw ang siyang nais naming maitanghal sa aming mga buhay. Ikaw ang nais naming maitaas. Ikaw ang siyang aming pupurihin at sasambahin sa aming mga buhay. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay puminsan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo.
Lord, sa lahat ng biyaya na patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin. Kahit sa kabila ng hindi kami karapat-dapat. Pero Lord, dahil sa grasya mo, sa pag-ibig mo, ginagawa mo kaming karapat-dapat sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin, O Lord. Hallelujah, Lord. At ibang patuloy na awitan ng Panginoon at purihin siya sa oras na ito. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan
Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, pinupuri ka po namin, sinasamba, dinadakila, pinasasalamatan sa araw na ito. Ama naming Diyos, maraming maraming salamat po sa kalooban nyo na kami po'y pinagsama-sama nyo muli upang kami makapagpuri, bigay ng awit na naway inyong magustuhan, Lord God. Salamat po sa presensya nyo sa araw na ito, Lord, sa aming simbahan, sa aming mga kapatiran. Lord, dalangin po namin ang mga kapatiran na papunta pa lamang po, Lord. Kayo na nga po ang magatid sa kanila upang ligtas, maayos, madali po silang makarating. Ama naming Diyos, patawarin niyo po kami, Lord, sa lahat po ng aming mga pagkakasala. Sa lahat po mga naisip at nasabi po namin na hindi po mabuti sa aming kapwa, sa lalong-lalo po sa inyo, Lord God, na alam po namin na kinasusuklaman niyo, Lord God. Salamat po, Lord God, sa lahat ng mahabang pasensya niyo sa amin. Sa patawaran ng pinagkakalab niyo sa amin sa sandali kami nagkakasala. Lord, patawarin niyo rin po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga kahinaan, Lord God, sa aming pananampalataya sa inyo. Lord God, palakasin niyo nga po aming pananampalataya, Lord God. Kayo lang po makakatulong sa amin. Napakarami pong mga hadlang, mga ginagawa ang kaaway upang kami ay maiwas sa focus sa pananampalataya sa inyo, Lord God. Ama naming Diyos, dinadalahin po namin ang mga pangangailangan ng bawat isa sa pang-araw-araw, sa mga pangbuwana naming pangangailangan, Lord God, sa mga bills, Lord, sa mga renta, sa pang-araw-araw na mga pangangailangan ng aming mga pamilya, Lord God. Lord, wala pong ibang makapagbibigay nito kundi kayo lamang po. Sa inyo lang po kami umaasa. Sa inyo lang po kami nananalangin, sumasamba, nananampalataya, nagtitiwala at naniniwala. Father God, loobin niyo po na maging kalooban din namin ang inyong kalooban, Lord God. Loobin niyo po na maging dalisay aming mga puso na maging maawain, matulungin, mapagbigay sa aming kapwa, sa aming kapatiran, sa aming mga pamilya, mga nangangailangan. Lord God, dalangin po namin, Lord, na gawin niyo po kami mga daluyan ng inyong pagpapala. Lord, nais po namin makatulong, subalit kami man po ay madalas na nangangailangan, Lord God. Kaya tinataas po namin lahat ng ito upang kami makatulong po ng higit po, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan. Panginoong Diyos, dalangin po namin ang makatulong din po sa aming simbahan, Lord God. Batid niyo po ang pangangailangan nito. Dalangin po namin ang pangangailangan ng mga kapatiran, Lord God, na dumadanas po ng kahirapan sa mga panahon na ito, Lord God. Ganun din po ang mga nasalanta ng mga bagyo, mga pagbabaha, paglilindor, Lord. Panginoon ko, kayo na nga po ang bahalang umabot sa kanila. Puin niyo po mga puso't isipan ng mga nasa gobyerno, sa pamahalaan, at maging sa mga wala sa pamahalaan na may kakayahan tumulong, Lord God. Panginoong Diyos, dalangin din po namin na maging ilaw at asin po kami sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, Lord, dahil kayo po ang magpapadalisay nito, Lord God, upang kami maging karapat-dapat na maging ilaw at asin. Lord, tulungan niyo po kami, Lord God, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, kakayahan, Lord, ng sirkumstansya, Lord, na sabi ang mga dapat naming sabihin upang maibahagi ang mabuting balita ninyo, Diyos ko. Maraming Diyos, dalangin din po namin ang mga kapatiran namin nasa ibang bansa, Lord God. Dalangin po namin ang kanilang kaligtasan.
ang kanilang mga pangangailangan. Palakasin niyo po ang kanilang loob, patibayin niyo po ito upang patuloy nilang makayanan ang pagtitiis, Lord, na ginagawa nila para sa kanilang mga mahal sa buhay, upang sila'y makatulong, Lord God. Loobin niyo po na madali po silang ah, makaipon o makamit ang nais nila upang madali rin po silang makabalik sa kanilang mga mahal sa buhay at pamilya. Lord God, patuloy niyo po silang ingatan sa lahat ng sandali. Gandun din po kami dito, Lord God. Sa inyo lang po kami umaasa ng pag-iingat dahil kayo po ang aming kanlungan, Lord God. Hawakan mo po kami sa lahat ng sandali, Lord God. Kayo po ang manguna sa amin. Tulungan niyo po kami sa aming bawat pagdidesisyon. Kayo po ang masunod sa amin, Lord God, hindi po kami. Ang plano niyo po ang masunod, Lord God. Tinataas po lahat namin ang pangangailangan ng spiritual, Lord God. Pangangailangan physical, emotional, relational, Lord God, financial at material. Ama naming Diyos, tulungan niyo po kami, Lord God, sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Panginoon po, tinataas po namin aming bansa, Lord God. Masyado na pong lugmok sa kahirapan ang aming bansa, Lord God. Tulungan niyo po ito madaling makabangon, Lord God, sa kabila ng mga nangyayari sa aming pamahalaan, sa lahat ng mga nangyayaring kasamaan, Lord God. Wala pong imposible sa inyo kung nanaisin niyo, Lord God, na kami madaling makabangon, Lord God. Manaming Diyos, tulungan niyo po kami, Lord God, sa lahat po ng aming mga gagawin para sa aming simbahan, Lord God. Loobin niyo po na magkaroon na po kami ng sarili naming simbahan upang magawa po namin ang mga nais namin gawin, mga plano po namin na naway maging plano rin yun po para sa amin. Tulungan niyo po ang aming mga pastor, Lord God, mga preacher, mga elders, Lord God, na nangunguna sa amin upang kami magabayan spiritual, upang mapalawak aming at mapalalim aming pananampalataya. Patuloy niyo po silang ingatan, Lord God. Provide niyo po lahat ng kanilang pangangailangan. Bigyan po sila ng gabay at karunungan, Lord God, na kakailanganin nila sa kanilang pagtuturo at paggabay sa amin. Tulungan niyo rin po sila sa kanilang pangangalaga sa kanilang pamilya, Lord God, upang ito'y maging katulong din po nila, maging lakas din po nila, at hindi po maging balakid sa kanilang pagbibigay ng inyong salita at pagtupad ng kanilang tungkulin sa inyo. Ama naming Diyos, wala po kaming magagawa kung wala po kayo, Lord God. Sa inyo lang po kami tumaasa, Lord, dahil kayo po ang aming pastol. Kayo po ang aming provider, aming healer, aming doctor. Kayo po aming shield, aming protector, aming strength, ang aming waymaker, Lord God. Bigyan niyo po kami ng liwanag ng pag-iisip sa sandaling kami didimula ng pag-iisip. Bigyan niyo po kami malawak na pangunawa, mahabang pasensya, kahinahunan, ng pagpapatawad, ng pagpapakumbaba, pagmamahalan at pagdadalanginan, Lord God. Maraming salamat po, Diyos ko. Patuloy niyo po kaming ingatan sa lahat ng sandali. Balutin niyo po kami ng banal na dugo ni Jesucristo upang ganap po kaming maging ligtas sa lahat ng karamdaman, sa lahat ng masasamang loob, sa lahat ng disgrasya, sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng masamang espiritu, sa lahat ng nakakahawang sakit. Lord God, salamat po, Diyos ko. Maraming salamat po. Lahat po ng maito ay tinataas po namin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Magandang umaga po sa ating purihin ang Diyos at sumikat na muli ang araw. Tumigil na yung ulan. Nagpapatuloy po tayo sa tema natin sa buwang ito na rest and recreation. What comes to your mind when you hear the word rest? Ano bang pumapasok sa isipan natin pag narinig natin ang katagang pahinga? Perhaps you come home from work tired, not because you are exhausted from manual work, manual labor, but because the traffic jam took all of 2 hours full before you got to your destination. Grabe ang traffic, just like what I experienced yesterday sa NLEX. And I was wondering, bakit may traffic? Ba't ganito kasikip? Meron na naman bang nangyayari? Add to that, the waiting time before the ride goes on. Kasi nagpupuno pa ng pasahero. You got stressed from the travel as you were expecting to get home early and catch your favorite drama series. Nagmamadaling umuwi. Kasi para abutan yung Cardo. Ano nga ba yun? Batang Quiapo. But the unwanted traffic jams sap out all of your energy and your excitement, draining every ounce of vitality. So pagdating ng bahay, tanggal lang ng sapatos, salampak sa sopa, while turning the TV on. You didn't even have time to check on your children or even greet your wife when you come home. Or perhaps you had a problem in the office. Napagalitan ka ng boss mo for a very slight error as far as you're concerned. Making a mountain out of a molehill, masyadong pinalaki ang issue. Napakaliit na bagay. So pag uwi mo, stress ka na sa trabaho, stress ka pa sa traffic. Pagdating ng bahay, sinalubong ka pa ng problema. Nauubusan ng cooking gas, kaya hindi pa nakaluto. Wala pa kayong kakainin, 9:00 na ng gabi. Pagod ka na, gutom ka pa. Paano ka magpapahinga? That's what we'd like to talk about this morning. How we can rest amidst the turmoil that we face every day. And one thing more, a kind of rest that many of us do not want to hear. Yung sabihan ka ng rest in peace. Ayaw nating marinig yun. But it's actually happening now. In Nigeria, thousands are being killed. Christians ito, pinapatay ng mga Muslim. Bakit? Kasi yun ang hadikain ng mga Muslim eh. Gawing Muslim ang lahat ng tao. Nasa Quran nila yon. Kailangan Islamicize ang buong mundo. Kasi pag hindi ka Muslim, infidel ka, kalaban ka. So anong ginagawa sa kalaban? Pinapatay. At saka nila, biyaya yun pag pinatay nila yung Kristiyano. Bibiyayaan sila ng Diyos. Kaya yung sinasabi nila, Islam daw is a religion of peace. Tama yun, kasi sinasabihan yung pinapatay nila, rest in peace. Apparently, rest is vital to our well-being and is needed badly by our fragile bodies. We often hear it said, even machines break down. How much more tayo? It is so important, rest is so important, that God mandated it and made it part of the 10 Commandments. Sabbath in Hebrew means rest in English. The Lord Jesus in Mark chapter 6:31 said, "Come to me by yourselves to a quiet place and get some rest." Iyaya ng Panginoong Hesus sa mga disipulo, sabi sa kanila, magpunta tayo sa isang lugar na tahimik para makapagpahinga. Apparently, yung pagbiminister ay pagod. When the disciples came back from their mission,
Jesus took them away to a solitary place to rest. They needed recharging, and as the work has not yet been done, doing God's work is very important. And the Lord Jesus recognized that. To do the work more efficiently and effectively, periodic rest and renewal is needed. But as it turned out, Jesus and his disciples were sought after. They were sought out always, that they found it hard to really get some rest that they desperately needed. So, gustong-gusto nila magpahinga, pero hinahanap sila talaga ng mga tao. Dahil gutom yung mga taong yon, hinahanap nila ang mga salita ng Diyos. We all have our tiring moments. Our bodies experience fatigue, no matter how strong or sturdy we are. Huwag mong sabihin nag-gym ka araw-araw. Mapapagod ka rin. We are made of flesh and so subject to fatigue. Tatanda rin niyang katawan yan, kamukha ko. Huhukot din yan, babaluktot din yung katawang tuwid na yan. Kamukha nung kapatid kong Kuya Bok. Baluktot na rin ang katawan. There comes a point in time where a piece of metal also reaches its limit and gives up or breaks down. In engineering, there's a term called tensile strength, where the limitations of a piece of metal is evaluated. You probably have noticed that as you cross a bridge, merong marker doon nakalagay, load capacity up to 10 tons only. And ignoring that leads to disaster. Just like what happened to a substandard bridge in Cagayan. Investigations showed that the bridge could only accommodate a tricycle and not cargo haulers. The bridge was more for aesthetic purposes because it was beautiful when viewed from above. Kung nakita niyo yung nakapost sa Facebook, ang ganda-ganda ng tulay. Nung dumaan yung six-wheeler, bumagsak. It did not serve the purpose for which it was built. In engineering, we had a subject called strength of materials, where stress and strain are calculated to determine the capacity by which the carrier, the bridge for instance, can endure. Gaano ba ang kayang tanggapin na bigat ng tulay na ito? So before a bridge can be built, hindi ko alam kung napansin yun, sa kalsada, makikita nyo mayroong tao doon na panay ang pindot na gano'n, binibilang yung sasakyan dumadaan para makalkula nila gaanong bigat ang dumadaan sa isang porsyon ng kalsada o ng tulay at gaano kadalas. So from there, masusukat nila gaano ang timbang na kakayanin. The same thing is true of the human body. We can endure only so much. We too get tired and become weak with the passage of time and use. Kung minsan dahil sa misuse. Inaabuso natin ang ating katawan. The passages we read and the rest of the passages we are going to consider deals with another tiredness. Not physical, but more spiritual. Let's consider how we become burdened, taking into the account the admonition of the Lord Jesus in Matthew 11:28 to 29. Sabi ng Panginoong Diyos, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." This is actually a call that echoes Jeremiah chapter 6, verse 16. This is what the Lord says, "Stand at the crossroads and look. Ask for the ancient paths. Ask where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls." But you said, "We will not walk in it." Hindi kami dadaan dyan. Hindi kami dadaan sa bridge.
At ang tinutukoy na bridge dito, ang Panginoon. Ang sagot ng mga Hudyo, hindi kami dadaan kay Jesus. The right path for living has been marked out by God through Jesus Christ, as God so specifies in Matthew chapter 17, verse 5. While he was still speaking, a bright cloud enveloped them, and a voice from the cloud said, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Listen to him." Kabilin-bilinan ng Ama, the Father in heaven. Pakinggan nyo, makinig kayo kay Jesus. The New King James Version renders the last line, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him." To hear is not just to listen, but to understand and obey and carry out whatever instruction is given. Unlike what normally happens today, karaniwan ngayon nangyayari, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Hindi talaga isinasa puso, isinasa loob ang napapakinggan. At sad to say, marami ngayon sa mga simbahan ang gano'n ang nangyayari. Nasa mga upuan, nakatingin sa nagsasalita, pero ang isip lumilipad. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Only in obeying what the Lord instructs us as we hear or listen, will we ever find rest. Ulitin ko lang po. Only in obeying what the Lord instructs us as we hear or listen, will we ever find rest. Saka lang tayo talaga makakapagpahinga kapag sinunod natin ang sinasabi ng Panginoon. But what load do we carry that burdens us and makes our soul weary? What are our anxieties that stress us so much? Let's compare them with the burdens and challenges the disciples met as they served the Lord. Let's go to the scriptures and find out what exactly a believer in Christ is expected to undergo. So from scriptures, makikita natin, ano ba yung dinaanan buhay ng mga disipulo? Bakit ba kailangan lang magpahinga? Para noon, tingnan natin ating sarili, bakit ba pagod ako magsilbi? Let's find out. Kumpara natin, ano ba yung dinadaanan natin sa dinaanan nila? So tingnan natin, ano yung dinaanan nila? In Acts chapter 24, verse 1 to 7, we find the trouble Paul encountered. The high priest Ananias went to Caesarea with some of the elders, the Jewish leaders, and a lawyer named Tertullus to lodge their complaint against Paul before the governor. The lawyer Tertullus presented his case before Felix, saying, "We have enjoyed a long period of peace under you, and your foresight has brought about reforms in this nation. Everywhere and in every way, most excellent Felix, we acknowledge with profound gratitude." Notice how the lawyer laid down the foundation of his oral argument. Napapansin natin, bago nagsalang ng reklamo, yung abogado, before the governor, pinuri muna niya. No? Pinuri muna ni Tertullus si Governor Felix. Tertullus cajoled Governor Felix. He subtly praises before making his accusation, calling Paul a troublemaker, stirring riots among the Jews all over the world. Bakit ba nagkakarayot? Kasi ayaw pakinggan ng mga Hudyo yung sinasabi ni Pablo na ang tanging daan ng kaligtasan si Kristo. Ayaw nilang pakinggan yon. Pinipilit ng mga Hudyo yung dati nilang kaparaanan. Ano yon? Gagawa akong mabuti, memorize ako ng Bible verses, pakikita ko yung minimorya ko dito, sa mga suot nila, sa kasuotan nila, nakalagay yung mga verses. No? Ganon yung paraan nila ng kaligtasan. Ibang sinasabi ni Paul. So nagkakarayot. Kasi hindi nila gusto ang sinasabi ni Paul. Stirring riots, it was rather a preposterous charge.
but it was meant to heighten the crime Paul was being accused of. Although unjustly accused and imprisoned, Paul proved his innocence in court. However, local political pressure from the Jewish leaders forced the Roman governor to keep Paul in prison. Parang nangyayari sa panahon natin ngayon. Political pressure. Pababain. Felix, though, made known to Paul that if Paul offered to pay a bribe, he would be allowed to escape. Acts chapter 4, verse 26. At the same time, he was hoping that Paul would offer him a bride. So he sent for him frequently and talked with him. So yung governor, si Felix, na siyang magdidesisyon, naghihintay ng lagay para pakawalan si Paul. If you were in Paul's shoes, what would you have done? Knowing that you would surely be found guilty and sentenced to a jail term. Kung tayo yung sa katayuan ni Pablo, nakatitiyak ka na sigurado ikukulong ka, kamukha na nangyari kay Laila de Lima, kahit walang katotohanan yung charges, kukulong ka kasi makapangyarihan eh. Anong gagawin mo? Maglalagay ka? Sad to say, may mga nagsasabing mananampalataya, pero tumatanggap ng lagay. Paul demonstrated his Christian values as he refused to resort to bribery, and as a result, remained in jail. Paul was warned by his nephew of the plan of the Jews to assassinate him. Acts chapter 4, verses 12 to 16. And so to avoid death by assassination, Paul appealed to the court of the Emperor Nero at Rome. At his first trial, he was acquitted and went off to his missionary journeys. However, after a few years later, Paul was arrested again, condemned to death by Nero, and later executed. Paul is now at rest and resting in peace with our Creator. So ask ourselves, makakaya ko kaya yung ginawa ni Paul? Wala naman akong kasalanan, ikukulong ako. Ang kasalanan ko lang, pinapahayag ko yung gospel, yung ebanghelyo. Pero ayaw nilang maniwala, ikukulong ako. Kakayanin ko ba yon? So whatever anxieties, stresses we're undergoing today, tingnan natin yung nangyari sa mga disipulo. Maikukumpara ba natin? From the account in the book of Acts, we can derive the following. The resurrection of Jesus Christ was the power that compelled the early Christians to undertake missions into the world. So kahit anong hirap yan, kahit anong pagod, natitiis nila. Bakit? Kasi ang nasa isip nila lagi, yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Kumbaga, si Pablo, mamatay man ako ngayon, okay lang. Dahil muli akong mabubuhay. At mabubuhay ako ng mas maganda. The main subject of the message they preached centered on the resurrection of the Christ. So kahit anong pagod, nakakapagpahinga sila. Bakit? Dahil nakatutok sila sa resurrection. It was faith in their resurrection that gave them the courage to stand for the truth and right, even at the cost of their lives. In their fight against evil, they had to face the ethical question of either to stand with the truth, act justly, and suffer for it, or to escape suffering by being silent. Bahala na si Lord dyan. Nilala ko ikibo. Bayaan mo yung kung ano man yung ginagawa nila yan. Wala akong pakialam. Escape suffering by being silent, deny the truth, and worse, to act corruptly. Makisama lang ako. Naalala ko na naman yung sinabi sa akin ni Kuya Pong, nung nandun kami sa Bicol noon. Nihaya kami dun sa magkakape. Yung tinuluyan naming hotel, yung iba pala, sa umaga, restaurant, coffee shop. Pagdating ng gabi, disco house. Hindi namin alam yon.
So baba kami galing sa itaas, sa hotel, baba kami para magkape, wala na pala yung kapihan, diskuhan na. So yung mga kasama namin, pilit pumasok. Tapos sabi sa akin ni Kuya Pong, pwede tayong makisama, huwag tayong makisama. Hindi ko makakalimutan yon. Sabi ni Kuya Pong na yon. What was Paul's source of courage? The secret of his strength. In maintaining his composure while facing tremendous challenges and obstacles as he went on his missionary journey preaching the message of Christ. Let's look at 1 Timothy chapter 6, 13 to 14. In the sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who, while testifying before Pontius Pilate, made the good confession, I charge you to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ. What do we notice here? Paul and the rest of the early Christians were totally convinced of the resurrection of the Lord Jesus. So tayo po ba? Are we totally convinced that Jesus rose from the dead? Because doing so, they reckoned death didn't have a hold on them. Kaya ang konklusyon nila, mamamatay ako ngayon. Mabubuhay akong muli kasi yun ang pangako ng Panginoon. Sabi ni Jesus, I give them eternal life. Eternal yun eh. This was probably what Judas Iscariot thought too when he joined the band of the disciples. Some of the followers actually considered rebelling against Rome and making Jesus their king. John chapter 6, 14 to 15. Imagine a leader who could feed 1,000 soldiers with just a few pieces of bread and fish, who could restore a wounded body or even make the dead alive again. So isipin mo lang, meron kang ganong klaseng leader na susundin mo, na pwedeng magpakain sa libu-libong tao, prasong tinapay, kaunting isda, mabubusog yung libu-libong sundalo. At kung masugatan man, pwedeng pagalingin, kamukha ng ginawa ng Panginoon, yung tapyasin ni Peter, yung tenga, nung umuhuli kay Jesus. Ibinalik ni Jesus yung tenga. Or, makakapagbuhay na muli ng namatay. So kung ikaw yung sundalo, hindi mo susundin yung ganong klaseng leader? So yun ang gustong mangyari sana ng mga Hudyo. Gawin nilang hari si Jesus para pamunuan sila labanan ng Roma. With this backdrop, we need to consider our own hardships and challenges, our anxieties and stresses, and reflect on what the early Christians went through as they practice what they believe in. They practice what they believe in. Ipinamuhay nila kung ano yung pinananampalatayaan nila. Can we ever imagine the kind of persecution they went through? Maiisip ba natin ano yung dinaanan nila? Yung pahirap na ginagawa sa kanila? And even today, mukha nabanggit ko sa inyo, sa Nigeria ngayon, libo-libong pinapatay. Bakit? Dahil mananampalataya eh. Pasalamat tayo, hindi pa nangyayari sa atin dito. But what if mangyayari sa atin dito yan? We see, however, the early Christians being able to withstand the sufferings and persecutions they were subjected to as they heeded the Lord Jesus' invitation in Matthew chapter 11, 28 to 30, which says, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Nag-aanyaya ang Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan, kayong napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Kakargahin ng Panginoon ang kabigatan natin kung lalapit lamang tayo sa Kanya ng totoo at hindi sa salita lang. To sum it up, we see that the ultimate goal of rest is to refresh and renew strength for the work God has for us, to preach the gospel
and live out our faith in the Lord Jesus. Ulitin ko po, our ultimate goal of rest is to refresh and renew strength for the work God has given us to preach the gospel and live out our faith in the Lord Jesus. We can conclude too that one, rest is for everyone, as the Sabbath is for everybody, including servants, foreigners, and animals, and not just for our own family unit. Rest is a gift. The Bible presents rest as a blessing and a gift from God to those who trust Him. Yung kapahingahan, binibigay ng Panginoon sa mga nananampalataya sa Kanya. Rest is from God's example. God rested on the seventh day after creation, setting a precedent for His people. Genesis chapter 2, verses 1 to 3. Rest is a spiritual state. Hebrews chapter 4, verse 9 to 10 speaks of Sabbath rest for God's people, implying a deeper spiritual rest beyond physical relaxation. God desires rest for us because it does not come naturally to us. To rest, we need to trust that God will take care of things for us. We have to trust that if we take a day off, the world will not stop turning at its axis. For the Christian, the ultimate rest is found only in Christ. 1 Peter 5:1-7 says, "Cast all your anxiety on Him because He cares for you." It is only in Him that we can find our complete rest from the cares of this world, from the sorrows that plagues us, and from the need to work to make ourselves acceptable to Him. We no longer observe the Jewish Sabbath because Jesus is our Sabbath rest. We only need to be in Jesus. In Jesus, we find complete rest from the labors of self-efforts because He alone is holy and righteous. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. 2 Corinthians 5:21. We can now cease from our spiritual labors and rest in Him, not just for a day or a week, but for all times. Our rest is in Jesus. More often, we associate rest with recreation, although they are worlds apart. Rest is a cessation of active physical activities, while recreation is a way to restore physical and emotional strength from destructive dissipation. We have different types of recreation open to us. So many establishments have sprouted calling themselves recreational facilities. Bowling alleys, billiard halls, even racetracks are marketed as recreational facilities. Libangan. So pupunta sa karera para maglibang. Anong nangyayari? Nauubos yung pera, pag-uwi ng bahay, mainit ang ulo, galit. Pati yung asong natutulog, sinipa. And you call that recreation. Today, these recreational facilities have expanded their scope that now include karaoke bars and gambling dens like casino, totally defeating the objective of recreation, such that rather than being renewed, you become even more depressed. Ay, kailangan ko naman magpahinga, maglibang-libang. Pupunta muna ako ng casino. Kamukha nung ginawa ng mga kontraktor, mga DPWH officials. Milyon-milyon magpatalo sa casino kasi naglilibang. Punta muna ako doon sa disco house, maglilibang ako, inom-inom ng konting beer. Pag-uwi ng bahay, imbis na napahinga, lalong na-depress kasi nauubos yung pera, mainit ang ulo. Recreation is defined as any activity done voluntarily during leisure time for refreshment and enjoyment, such as hobbies, sports, or relaxing pastimes.
It is an essential part of life that provides physical, mental, and spiritual discovery and is distinct from work or other necessities. Examples range from active pursuits like hiking and dancing to sedentary ones like reading and playing games. Recreation comes from the Latin word recreatio, meaning restoration or recovery. It is an activity one chooses to do in their free time because they want to, not because they have to. Its aim is to refresh the body and mind and make leisure more enjoyable. Ang objective ng recreation, ipahinga ang katawan at ang isipan. Activities that do not lead to dissipation. We can therefore see that recreation is in the physical realm is directed towards the self. But there is another aspect, the recreation or creating again. We can summarize this aspect in the following. Recreation is for renewal, a way to create again or renew oneself, much like Jesus and the disciples who needed a break to rest and eat. Mark chapter 6:31. Recreation requires a proper attitude. The Bible warns against dissipation, which is wasteful spending of energy in a way that harms the body and character. Luke 21:34 says, "Be careful, or your hearts will be weighed down with dissipation, drunkenness, and the anxieties of life, and that they will cross on you unexpectedly like a trap." Recreation can be solitary or social. Pwedeng mag-isa ka lang. Pwedeng kasama ng grupo. Jesus sought solitude for prayer and rest. So madalas makikita natin sa Biblia, nagpupunta sa isang tahimik na lugar ang Panginoong Hesus, sa pag-iisa niya, nagpapahinga, but He was actually recreating. Yung kanyang magiging siya, kinikreate niya muli. But He also participated in social events, like the wedding in Cana and other feasts and banquets. John chapter 2, verses 1 to 11. Recreation is a way to enjoy God's creation. The Sabbath is a time to enjoy the gift of creation and to experience God. Just as God rested from His work and saw that it was good. And I value that book which I read, it's a book by John Piper, Desiring God. If you have the facility, I would suggest you acquire a copy. Ang title ng libro is Desiring God. Thank you.